Noon, ang kayamanang halos walang kapantay, ang tunay na mukha ng Venezuela. Noong unang panahon, bago pa ito makilala bilang simbolo ng kagutuman, kakulangan, at paglikas ng milyon-milyong mamamayan, ang Venezuela ay isang bansa na pinapangarap ng marami. Isang bansang kapag binanggit ang pangalan, ang unang pumapasok sa isip ay yaman, ginhawa, at pag-asa. Isang bansang itinuturing noon bilang hiyas ng Latin America. Sa kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang Venezuela ay hindi lamang basta mayaman. Ito ay sobrang yaman. Sa panahong maraming bansa, ang hirap bumangon mula sa digmaan at kahirapan, ang Venezuela naman ay mabilis na umaangat. Ang ekonomiya nito ay lumalakas, ang lungsod ay nagiging moderno, at ang mga mamamayan ay namumuhay ng may dignidad. Noong dekada 1950 hanggang 1970, ang Venezuela ay kabilang sa pinakamayayamang bansa sa buong mundo kapag usapang kita kada tao. Mas mataas pa ang antas ng pamumuhay nito kumpara sa maraming bansa sa Europa at Latin America. Sa katunayan, mas mayaman pa noon ang Venezuela kaysa Brazil, Mexico at Colombia. Ang sikreto? Langis. Sa ilalim ng lupa ng Venezuela ay nakahimlay ang isa sa pinakamalalaking reserba ng langis sa buong mundo. Hindi lang ito sapat, ito ay sobra-sobra. Habang tumataas ang demand ng mundo sa langis, lalo ring tumataas ang yaman ng Venezuela. Dahil dito, tinawag ang bansa bilang Saudi Arabia ng Latin America. Araw-araw, bilyong dolyar ang pumapasok sa kaban ng bayan. Ang gobyerno ay naliligo sa kita. Ang bansa ay may kakayahang magtayo ng mga kalsadang parang sa Europa, mga gusaling makabago, at mga serbisyong panlipunan na noon ay bihira pa sa rehiyon. Isa sa pinakapinagmamalaki ng Venezuela noon ay ang lakas ng kanilang pera. Ang Venezuelan Bolivar ay isa sa pinakamatatag na salapi sa mundo. Sa ilang panahon, halos kapantay o mas malakas pa ito kaysa dolyar ng Estados Unidos. Ang ibig sabihin nito, mura ang imported na produkto, malakas ang buying power ng mga mamamayan at maginhawa ang pamumuhay. Maraming taga-ibang bansa ang lumilipat sa Venezuela, hindi para tumakas, kundi para makipagsapalaran at magtrabaho. Mga inhinyero, guro, doktor, at manggagawa mula sa Europa at Latin America ay pumupunta rito dahil may oportunidad at disenteng sahod. Hindi uso noon ang brain drain sa Venezuela. Sa halip, ito ay brain magnet, humihila ng talento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Libre ang edukasyon, libre at di kalidad. Mula elementarya hanggang kolehiyo, may access ang mga mamamayan sa pampublikong edukasyon. Ang mga universidad ng Venezuela ay kinikilala sa buong Latin America. Maraming propesyonal ang nabuo, abogado, inhinyero, doktor, na may mataas na antas ng kaalaman. Ang kalusugan ay abot kamay. May mga pampublikong ospital na may sapat na kagamitan at gamot. Ang mga tao ay hindi natatakot magkasakit dahil alam nilang may sasalo sa kanila. At ang pamumuhay? Magaan. Ang gasolina ay halos libre. Mas mura pa minsan kaysa bottled water. Ang pagkain ay sagana. Ang kuryente at tubig ay subsidized. Ang isang ordinaryong manggagawa ay kayang bumili ng sariling bahay, sasakyan at makapagbakasyon. May nabubuong malakas na middle class. Ang gulugod ng isang matatag na bansa. Ang mga lungsod, lalo na ang Caracas, ay nagiging simbolo ng modernisasyon. May malalawak na highway, matataas na gusali, shopping centers, at maayos na transportasyon. Tinawag pa ito ng ilan bilang Paris ng South America. Sa panahong iyon, ang Venezuela ay parang pangarap na naging totoo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may unti-unting nabubuong problema. Habang dumarami ang kita mula sa langis, unti-unting umaasa ang buong bansa dito. Halos lahat ng sektor ng ekonomiya ay nakasandal sa langis. Ang agrikultura ay napabayaan. Ang lokal na industriya ay hindi na-develop.
Bakit pa magtatanim kung pwedeng mag-import? Bakit pa mag-produce kung may dolyar naman? Dito nagsimulang mabuo ang isang mapanganib na pag-asa. Ang paniniwalang hindi mauubos ang yaman. Habang may langis, may pera. Habang may pera, ayos ang lahat. Ngunit ang kasaysayan ay paulit-ulit nang nagpaalala. Ang bansang umaasa sa iisang yaman ay marupok. Hindi ito agad nakita ng mga tao. Dahil sa tagal ng kasaganaan, naging normal ang luho. Naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang ginhawa. Walang nagtanong kung paano kung magbago ang panahon. At habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nagbabago ang direksyon ng pamumuno, ang paraan ng pamamahala, at ang relasyon ng Estado sa ekonomiya. Ngunit sa puntong ito ng kwento, malinaw ang isang katotohanan. Hindi mahirap ang Venezuela noon, hindi kulang sa yaman, hindi kulang sa oportunidad. Sa katunayan, isa ito sa mga bansang may pinakamagandang panimulang posisyon para maging isa sa pinakamaunlad sa buong mundo. At kaya mas masakit itanong ngayon, paano bumagsak ang isang bansang ganito kayaman? Paano nawala ang ginhawa? Paano nauwi sa gutom ang lupang dating sagana? Ang sagot ay hindi isang pangyayari. Ito ay serye ng desisyon. Taon-taon, unti-unti, hanggang sa huli, ang kayamanang minsang ipinagmamalaki ay naging alaala na lamang, isang paalala sa buong mundo na ang likas na yaman ay biyaya, ngunit ang maling pamamahala ay sumpa. At minsan, ang pagbagsak ng isang bansa ay hindi nagsisimula sa kahirapan, kundi sa sobrang yaman. Thank you for watching. Please like and subscribe.